ng iba. Ako'y wala ng pag-asa, di na raw magbabago tong gulo ng buhay ko. Pero nung ako'y natiwala sa Diyos na sa'kin ay lumikha, Siya ang nagbigay ng lahat para ako'y maligtas. Wow, wow, oh, oh. Sabi ko na nga ba, ikaw ang kailangan ko, ikaw lang ang buhay ko, ikaw ang pag-asa ng puso ko. Sabi ko na nga ba, wala akong magagawa, oh Jesus, kung ikaw sa akin walang lahat ng pangako mo, kaya mong gawin para sa akin. Ngayon ako'y nabubuhay para na lamang sa'yo. Bawat tiyak ang pag-ibig, ang dahilan ko ay ikaw. Ngayon ako sa'yo'y nagtiwala, ikaw na sa'kin ay lumikha, ikaw ang nagbigay ng lahat para ako'y maligtas. Wow, wow, oh, oh. Sabi ko na nga ba, ikaw ang kailangan ko, ikaw lang ang buhay ko, ikaw ang pag-asa ng puso ko. Sabi ko na nga ba, wala akong magagawa, oh Jesus, kung ikaw sa akin wala lahat ng pangako mo, kaya mong gawin. Sabi ko na nga ba, ikaw ang kailangan ko, ikaw lang ang buhay ko, ikaw ang pag-asa ng puso ko. Sabi ko na nga ba, wala akong magagawa, oh Jesus, kung ikaw sa akin wala lahat ng pangako mo, lahat ng pangako mo, lahat ng pangako mo, kaya mong gawin para sa'kin, para sa'kin, para sa'kin. Sabi ko na nga ba. O alam namin, Panginoon, sa takdang oras, sa tamang panahon, lahat ng iyong pangako ay yung tutuparin. Hallelujah! Sabi ng iyong mga pangako. Sino ang malalapitan? Sino may kakayahan? Sino ang makakatulong? Sino nga ba ang daan? Sino nga ang akin? Ako ay magtitiwala pagkat siya'y dakila. Ako'y nananampalataya, tunay ang kanyang salita. Si Jesus wala nang iba. Pag-asa, pag-asa, pag-asa.
Sino nga ba ang solusyon? Sino nga ang aking? Ako ay nagtitiwala pagka siya ay dakila. Ako'y nananampalataya, tunay ang kanyang salita. Si Jesus wala nang iba. Pag-asa, pag-asa, pag-asa. Panginoong Jesus, tulungan mo ako. Ikaw ang malalapitan, ikaw lang ang maaasahan. Sino ang malalapitan? Sino may kakayahan? Sino ang makakatulong? Sino nga ba ang solusyon? Sino nga ang aking? Ako ay nagtitiwala pagkat siya'y dakila. Ako'y nananampalataya, tunay ang kanyang salita. Si Jesus wala nang iba. Pag-asa, pag-asa, pag-asa. Panginoong Jesus, tulungan mo ako. Kaibigan ko, kanlungan ko, sandigan ko. Salamat sa iyo, dakila ka, dakila ka. Ikaw ang kaibigan ko, kanlungan ko, sandigan ko. Salamat sa iyo, dakila ka, dakila ka, Jesus. Ang iyong puso, sa Diyos mo isuko, at sa Kanya iabot ang mga kamay mo. Alisin mo ang kasalanan sa iyong mga kamay. Linisin mo sa kasamaan ng iyong tahanan. At taas noo kang haharap sa sanlibutan. Matatag ang loob, walang kinakatakutan. Mga pagdurusa mo ay malilimutan para lamang itong bahang nagdaan. Magliliwanag ang iyong buhay, higit pa sa sikat ng araw. Ang buhay mong nagdilim ay magbubukang liwayway. Papanatag ang buhay mo at mapupuno ng pag-asa. Iingatan ka ng Diyos at bibigyan ng pahinga. Wala kang kaaway na katatakutan. Maraming lalapit sa iyo upang humingi ng tulong.
Kapag tayo po'y nagsusumikap na gawin ang kanyang dakilang kalooban, nagiging righteous tayo sa harapan ng Lord. Kung kaya't kailangan ng Lord ang mga papuri natin. Amen. Praise God. Sisigaw ang pangalan mo, Panginoong Jesus, magtitiwala lang sa'yo. Kaya tayo madalas tamaan, blow by blow ng demonyo ay wala tayong defense. Wala yung shield of faith po natin. Puro opensa tayo, opensa, pero wala tayong depensa po. Pag nag-manifest ang spiritual gift sa preachers, teacher, workers, o pastors, and even sa members, iniisip natin na mature na sa pananampalataya yan. That is not true. Hindi po totoo yan. Kahit gaano ka-gifted o kahit gaano po ka-multiple gift ang meron ng isang tao, importante po itong submitted palagi. Submitted po doon sa tinawag ng Diyos na mamuno sa church. Kaya kung minsan yung blessing ay nauudlot, dahil yan lang po ang hinihintay ng Diyos sa atin. Yung ating pong irrevocable commitment sa ating Panginoon, na kaya mong gawin at isuko ang lahat ng bagay alang-alang sa Diyos, tulad ng ginawa po niya. Amen. Praise God. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran po natin nasa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in po ngayon at makikisang maghandog sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan po ng pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Diyos. Sa napakagandang bagay po na makita po kayo na nandirito at makikisa po maghandog sa ating Diyos. Personally, kasama po namin. Sabi mo sa katabi mo, magandang umaga sa'yo. Maganda damit mo ngayon. Sabi mo naman. Kasi kanina pa yan namili ng kanyang isusuot. Alright? Siyempre po, pag tayo po yung harap sa Panginoon, gusto natin na maayos po tayo. Amen? Sino bang magulang na gusto niya ang anak niya, gano'n na lang. Siyempre, pag may atinan tayo maganda, maayos. Amen? Praise God. Gano'n din po ang ating Diyos na buhay. So, tayo po ngayon ay susulong sa gawain na sakdal dakila. Kaya magbabasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Psalms chapter 96, verses 9 to 11. Oh, worship the Lord in the beauty of holiness. Tremble before Him, all the earth. Say among the nations, the Lord reigns. The world also is firmly established. It shall not be moved. He shall judge the peoples righteously. Verse 11, let the heavens rejoice, and let the earth be glad, and let the sea roar, and all its fullness. Purihin po ang ating Diyos. Alam po ba ninyo na hanggang ngayon, marami pa rin mga tao ang hindi nakakakilala sa tunay na Diyos. Pero tayo po'y pinagpala ng ating Diyos sapagkat nakilala natin kung sino yung gumawa ng langit at ng lupa. Amen? Yung gumawa ng langit at ng lupa, ang ating pinaglilingkuran ngayon. Kaya ang sabing ganon, siya ang ating sasambahin. Siya ang ating pasasalamatan. Sabi, lahat dapat magpuri sa ating Panginoon. Lahat dapat magalak. Bakit dapat magalak? Sapagkat nagpakilala na siya sa iyo.
Pag nakilala mo na ang Lord, sure-footed ka na, established na ang pundasyon ng pananampalataya. Amen. Praise God. Hallelujah. Yuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. O dakilang Ama, maraming salamat po. Napakaraming tao sa mundo ang hindi pa nakakakilala sa inyo. Ngunit kami, mula sa aba naming kalagayan, nahabag ka sa amin. Nagpakilala ka sa amin. Kinuha mo kami, Panginoon, mula sa marumi naming kinalalagyan. Kami nilinis mo, inalagaan at tinuruan. Kaya kami lahat na nandirito sa ngayon, ay taos puso magpupuri sa inyo. Magpapasalamat dahil kulang pa ang buhay namin para maihandog sa inyo. Hinihiling namin, Lord, na iunat mo yung mapagpalang kamay sa bawat isa sa amin. Patawarin mo kami sa ano pa mang mga nagawa namin hindi maganda sa harapan mo. Hinihiling namin na basbasan mo po kami, Lord God, at i-boost mo masaganang pagpapala ng Espiritu Santo sa bawat isa sa amin at sama-sama namin tinataas ang gawain ito mula sa umpisa hanggang sa wakas. Kayo ang siyang manguna. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng tatayo, lahat ng aawit, lahat ng tutugtog, higit sa lahat, ang aming beloved Bishop, Panginoon. Ibigay mo sa kanyang double portion ng anointing, Lord God, upang ang lahat ng mga bagay na lalabas sa kanyang mga labi ay magbigay kalakasan sa amin lahat. Nagtitiwala po kami, O Diyos, na muli namin mapapakinggan ang iyong mga pananalita na siya nagiging gabay ng aming mga buhay. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Near to the broken-hearted, keeper of every promise, love that's forever constant. You are, you are, you are. Strength to the one who's weary, peace to the mind that's worried, joy rising in the morning. You are, you are, you are. You are, you are, you are. Look at what the Lord has done. When I was lost, He picked me up. Look at how He's overcome. He won the war, said it is done. So I'll rejoice for all my days. Fill these lungs with endless praise. Look at what the Lord has done. Look at what the Lord, look at what the Lord has done. Look at what the Lord, look at what the Lord has done. How could I stand here silent? Your goodness, I can't deny it. I'm gonna sing and shout who you are, you are, you are. Oh, look at what the Lord has done. When I was lost, He picked me up. Look at how He's overcome. He won the war, said it is done. So I'll rejoice for all my days. Fill these lungs with endless praise. Look at what the Lord has done. Look at what the Lord, look at what the Lord has done. Look at what the Lord, look at what the Lord has done. If He saved you, say amen. Amen. If He healed you, say amen. Amen. If He freed you, say amen. Amen. Again and again and again. Come on, say. If He saved you, say amen. Amen. If He healed you, say amen. Amen. If He freed you, say amen. Amen. Again and again and again. Hallelujah and amen. Amen. Hallelujah and amen. Amen. Hallelujah.
ko. Jesus, sa'kin ay hindi nagbabago. Laging tapat, kailan may di nagkulang. Sa bawat araw, ikaw ang aking sandigan. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang aking lakas. Sa buhay man may kabiguan, okay lang ako. Isisigaw ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Magtitiwala lang sa'yo, pagkat ikaw ay Diyos, laging tapat. Wala kang katulad, Panginoon. Isigaw natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, ang nag-iisang Diyos na tapat at kailanman hindi nagbabago. Sisigaw ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Magtitiwala lang sa'yo, pagkat ikaw ay Diyos, laging tapat. Wala kang katulad, Panginoon. From heaven you can hear, I know you're drawing near as I worship. Held within your love, the wind and waves will come, but I will stay here. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. And you will find my rest, you are in control. Through valleys I will trust, your spirit is enough to keep me walking. You guide my every step, speak life to me again. Lord, I need you. Oh, I need you. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. And you will find my rest, you are in control. You are in control.
pwesto sa buhay nila na You're hindi na the nila kayang beginning kontrolin. and the end. More than Panginoon, pinalalaya po nila sa iyo. there is no Brother, sister, release those things you cannot control. Release it to God now. Right now. Let Jesus have it now. Let Jesus control it. Hindi mo yan kaya. The King of Kings and the Lord of Lords, His name is Jesus Christ. Kaya niya. Release it, brother. Release it to the God who can control everything. Even those things that we think that we cannot control, God can still control everything because God is still God and God is still going to do it for you. No one can add to your perfection. The Alpha, You're the beginning, the Omega, more than first, last, there is no no one like Jesus. Jesus. Lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tame them. Hush now. Be still, child of God. Your God is in control. Lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. And you I find my rest, you are in control. And you will find my rest, you are in control. Akala mo, nakalimutan ka ng Panginoon. Not for a single second o minute na nawaglit ka sa isipan niya. Namamasdan ka niya, nakikita. Naghihintay ng tamang pagkakataon kumilos sa buhay mo. Isa lang bagay gagawin mo, brother, sister. Isa lang bagay hinihintay ng Panginoon sa'yo. Surrender. Surrendered heart, surrendered life, surrendered body, surrendered mind, surrendered soul, surrendered will. Do not take back anything for you. Make your life a drink offering, a burnt offering to God. 'Cause not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. Hayaan po natin tumaloy ng masagana. The sweet anointing of the Holy Ghost. Hayaan mo pumasok siya sa puso mo, kapatid. Huwag mong tanggihan. The Lord is in this place. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Papasukin mo ang ating Panginoon. Lord is in this place. Hayaan mong tibagin niya anuman ang bagay na matigas sa loob ng puso mo. Lord is in Huwag mong tanggihan. Hayaan mo lang ang Panginoon. this place. Humipo sa iyo ngayon. Lord is in this place. Hayaan mo lang siya. Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us away. The Lord is in this place. The Lord is in this place.
this place. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Okay, puri ng Diyos mga kapatid, at sa ngayon po ay medyo sensitive ang topic na tatalakayin po natin sa ngayon. At nawa lahat tayo magkaroon ng open hearts, minds, and understanding para makuha natin ang message ng Lord, especially to those who are watching by the television right now. Sana po maging bukas ang puso at isipan ninyo na maunawaan natin yung sasabihin ng Lord sa ating ngayon. May kabigatan po, medyo mabigat talaga ang topic sa ngayon, pero yun ang truth. We need the truth. Because the truth shall set us free. Diyos ng buhay, maraming salamat Lord sa umagang ito. Salamat ulit o Diyos sa salitang ibibigay mo sa amin, Panginoon ko. Tuloy mo Lord, kung mismo manguna, mangusap sa amin o Diyos, sapagkat sa araw na ito Lord ay medyo masyado po ang delikado amin tatalakayin Lord, na sana ito hindi magbigay ng resentment sa mga tao, kundi ito po ay magkaroon sila ng submissive spirit, O Lord, ang spirit of resentment na alis namin, kundi strong conviction, O Lord, ang padaluin mo po sa puso ng lahat na makikinig, Ama. Alam ko ito'y mabigat pero napaka-importante po. Bihira po mga preacher na tumatalakay nito, pero kailangan po talakayin, Lord, para malaman ng mga tao kung anong katotohanan, kung anong reason kung ba't nagkakaganito ang bawat bansa, Panginoon ko. Kaya ikaw nang bahala, O Diyos, tungkol sa bansa namin, tatalakayan namin, Lord. Sana lahat kami nandirito, mga Pilipino, O Diyos, ay maunawaan namin, O Lord. Kami mismo ay makiisa, Panginoon, dito po sa gawain ito, Lord. Salamat po na marami, Lord. Makalinisin mo kami, Lord, at kumilos ka sa amin sa magitan ng Espiritu Santo mo, O Diyos. Salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. The book of 1 Timothy, chapter 2, beginning from verses 1 to 4. Therefore, I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, made for kings, and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and come to the knowledge of the truth. And may the Lord bless the scriptures that we have read. You may all be seated, please. Our subject today is entitled Church in the End Times. Now, 2 Timothy 3:1, NLT says, you should know this, Timothy, that in the last days, we're talking about the last days, there will be very difficult times. Not only difficult times, but very difficult times. Now, Paul clearly said that in the last days, very difficult times would come, and now they have come. Now, it's difficult in the sense that all nations are suffering from different kinds of severe problems in their own land. And some suffer from disasters such as super typhoons, and other from wars, and there are those who suffer from earthquakes. Recently, in Russia po, nagkaroon ng earthquake. Everybody knows about this news, about 8.8 magnitude. So gaano po kalakas ito at kalaki ang naging destruction sa bansa dito po noong July 30. But majority are suffering from economic crisis, which results in devastation of properties and mainly financial difficulties to the citizens of that said country. Now the question is this: who is to be blamed? The government or the citizens themselves?
Sino ang dapat sisihin? Sa nangyayari ngayong kahirapan, kasamaan, sino ang dapat sisihin? Ito ba ang gobyerno o mismong mga mamamayan? Now for me, para sa akin po, both of them must be blamed. Parehas pong dapat sisihin po. Why? For the government leaders, in Ephesians 6:12 says, we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age. Take note, the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Pag sinabing ruler of the darkness, this speaks of the demonic forces that oversee and inspire the leaders in any given society, especially the government leaders or officials. Yun po yung mga demonyo na nag-i-inspire sa mga leaders po. Maaring leader ng bahay, yung mga leaders po ng corporation, leaders ng government. Yan ang kumikilos dyan. And the result is not good. Because in Isaiah 14:12 says, how are you fallen from heaven, O Lucifer or Satan, son of the morning? How you are cut down to the ground, you who weaken the nations. You who weaken the nation. New King James Version. Next. God's Word Translation. How you have fallen from heaven, you morning star, son of the dawn. How you have been cut down, you conqueror of nations. Kanina, you who weaken the nation. Ngayon, conqueror of nations. Kaya huwag kayong magtaka kung maraming may mga bansa nagko-conquer na ibang bansa po. Alam nyo na kung ano yan. Next. Sa Catholic Public Domain Version, you who wounded the peoples. Ikaw, Satanas, na sinasaktan mo ang mga tao. Brothers and sisters, dito po makita natin kung anong gawa ng devil sa nation, sa mga bansa. Diyan po sa NLT version. Son of the morning, you have been thrown down to the earth, you who destroyed the nations of the world. Now, actually, this is related to Babylon. Pwede natin i-relate dito po sa ating bansa at kahit anong bansa sa buong mundo. For your information, government leaders who are inspired by the ruler of darkness do not care about the welfare of the citizens. Wala silang pakialam sa kapakanan ng mga mamamayan, but only care for themselves. And they don't care whether the citizens are in need of food, shelter, clothing, protection, and dignity. Wala silang pakialam. They are not concerned whether the nation becomes a laughing stock and appears to be pathetic to neighboring countries. They don't care. Why? Because of hunger for money. Yan po ang dahilang una, hunger for money. May pera na gustong pera pa din. Marami ng pera gustong pera pa rin. Why? Hunger for money. Yan ang sakit ng iba po, ng karamihan po sa mga, hindi ko nila lahat, pero karamihan sa mga politiko po. And hunger for power. Gusto na sa kanilang posisyon na yon na ayaw pawalan ang posisyon sa government. Why? Because of authority. Gusto nila na sa kanilang authority, sila nasusunod, sila ang pinaka-boss, ang hawak nila buong bansa. Yun ang gusto po nila. Why? Because they are inspired by these evil forces. Inspired po silang lahat. Yung mga gumagawa ang sinasabi ko. And as a result, the nation is weakened or even destroyed and without dignity. At yan ang nangyayari sa ating bansa. That's ang nangyayari ngayon sa ating gobyerno po. Hindi ko nila lahat. Pero kayo mismo nalalaman ninyo kung ano nangyayari sa ating government. Kaya nangyayari po ang bansa natin mahina. In all aspects, mahina ang bansa natin po. And without dignity. Hindi ko sinasabi ito para i-down natin bansa. I am a Filipino and I love this country. Mahal ko ang bansang ito. Kanya binigay ng Lord sa akin ito at gusto ko rin itong topic na ito dahil sa aking pagmamahal sa ating bansa. Pilipino po ako. Pilipino ako. Pilipino ako.
And those government officials who are doing these dirty things, please, beware. Sana mag-iingat kayo mga politicians. Sana mag-iingat kayo mga government officials sa gumagawa ng ganyan. Yung gumagawa ng ganyan. You know why? In Romans 13:1, let every soul subject to the governing authorities. Pasakop daw sa lahat ng mga otoridad. For there is no authority except from God. Kaya kayong lahat nakikinig po, government officials, yung authority ninyo sa Diyos po galing. Hindi po sa tao, sa Diyos galing ang authority ninyo. And the authorities that exist are appointed by God. In-appoint kayo ng Lord dyan sa posisyong yan. In-appoint ng Lord na bigyan kayo ng authority para sa bansang ito ng Pilipinas po. Therefore, kanya nga, whoever resists the authority resists the ordinance of God. Mabigat po ito. Hindi pinag-uusapan dito what kind of government. Ang sabi ng Bible, do not resist the government. Yan po utos ng Lord. As a matter of fact, ito nag-utos si St. Paul. Kasalukuyan siya mga doon, pinapersecute ang government. Sinasabi niya magpasakop sa government na nagpe-persecute sa kanya at pumatay sa kanya. Pero nagpasakop pa rin siya. Why? Alam ni Paul, pag sinabing government, authority sa Diyos galing po at hindi sa tao. And those who resist will bring judgment on themselves. For rulers are not a terror to good works. Yan daw mga nakaupo na yan, mga may authority, hindi sila panakot para sa gumagawa ng mabuti, but to evil. Yung ating mga government official po, dapat kinatatakutan po ng gumagawa ng masama at yung mga gumagawa ng mabuti, hindi dapat matakot po. Pero baliktad po. Sapagat yung mismo nagbabantay na may authority, ang siyang gumagawa ng evil. Yan ang problema. Kanya sa lahat po ng government officials na gumagawa ng ganyan, please, ako po'y nakikiusap na sa inyo. Sana itigil ninyo. Dahil nakikita kayo ng Diyos. Hindi kayo nakikita ng taong bayan, pero ang God can see you 24 hours a day. Do you want to be not afraid of the authority? Do what is good. And you will have praise from the same. Next. For all government official is God's minister. Ministro po kayo. Kami ministro sa spiritual. Kayo ministro sa physical na mga tao po. But if you do evil, be afraid, for he does not bear the sword in vain, for he is God's minister. He is God's minister. Mga government official, God's minister, and avenger to execute wrath on him who practices evil. Siya po ang nag-execute ng punishment, ang government official sa mga gumagawa ng masama. Paano ngayon kung yung mismong government officials ang gumagawa ng masama? Meron kayang parusa? Yan ngayon ang tanong. Sabagat gusto ko linawin sa inyo lahat, pati kayo nakikinig ngayon, pati kayo mga politician nakikinig ngayon, ministro po kayo ng Diyos. Hindi kayo basta government official lang, ministro ng Lord. Kanya sana ingatan ninyo, yung lahat ng inyong ginagawa, lahat ng desisyon natin, dapat ayon sa salita ng ating Diyos na buhay. Mabigat po ang pananagutan ninyo. Mga government officials, napakabigat po. Wasa hindi nyo nagampanan, yun lang hindi nyo magampanan. Ang tungkulin ninyo na nilagay kayo ng Diyos dyan, malaking pananagutan na sa Diyos. What more? Yung gumagawa pa tayo ng masama at ginagamit natin ang posisyong yan para gumawa ng masama, para magkamal ng salapi. Anong parusa ang tatanggapin natin sa Diyos? Sa ngayon, makakalusot ka. Pero once na dumating na yung takdang panahon, in due time, kasi sinabi ng Lord, their foot shall slide
in due time. Pagdating ng panahon, aanihin mo ang lahat ng ginawa mong masama. Sigurado yan. Makakalusot ka sa tao, makakalusot ka sa batas ng tao, pero hindi ka makakalusot sa batas ng Diyos. Hindi ako pwede mag-sorry sa inyo sapagkat ako po tagapagsalita lang at sinasabi ko kung anong pinasasabi ng Diyos sa inyong lahat po. How I wish sana nakikinig po kayong lahat mula sa ating presidente, sa mga senador, sa mga congressmen, sa ating mga mayor, sa mga governors, barangay captain. Sana lahat nakikinig po tayo para maunawaan natin kung anong posisyong binigay ng Lord sa atin. At gaano kahalaga ang posisyong binigay ng Diyos sa atin. Sa kamay ninyo nakasalalay po ang buhay, ang kabuhayan ng lahat ng bansang Pilipinas na naninirahan sa Pilipinas. Nasa kamay po ninyo. Kanya pag nagkamali po kayo ng pamamahala, kawawa naman ang 110 millions na Pilipino na umaasa po sa inyo. Now, pangalawa, sino dapat sisihin? Tayo mismo. Mga mamamayan, citizens. Unahin natin sa 1 Samuel 8:5. Listen carefully. And he said to him, Israelites, ang nagsabi kay Samuel, look, you're old. Your sons do not walk in your ways. Now make us a king. Bigyan mo kami ng hari to judge us like all the nations. Kami walang king, sila meron, bigyan mo kami ng king. Ayaw nila kay Samuel, the prophet of God. Next verse. And now therefore, heed their voice. Sabi ng Lord, sige, pakinggan mo yung boses nila. However, you shall solemnly forewarn them. Warningan mo sila and show them the behavior of the king who will reign over them. Ano ibig sabihin nun? May pagkakataon po sa isang bansa, ang Diyos mismo nagpapadala ng haring hindi ayos. Siya mismo. Why? Dahil doon sa mga mamamayan. Next, anong klaseng hari yan? And he said, He will take your sons, He will take your daughters to be perfumers, cooks, and bakers. Next. He will take the best of your field. Next. He will take a tenth of your grain. Next. He will take your male servants. Next. And he will take a tenth of your sheep, and you will be his servants. Wala kayo na po na? Puro he will take. God gave Israelites a king who would take away a great majority of their business and blessings. And their rights, pati yung rights sila kukunin. Iyon po lahat ng yun dahil po nireject nila yung God, nireject nila yung nilagay ng God. On the other hand, paano pa ginagawa ng Lord sa mga hari, sa mga presidente, sa mga kings? Daniel 4:17. This decision is by the decree of the watchers and the sentence by the word of the holy ones, in order that the living may know that the Most High God rules in the kingdom of men. Siya po ang naghahari sa buong mundo po, sa mga hari po. Gives it to whomever He will. Binibigay niya kung kanino gusto ibigay ang trono po. In other words, God has the power to appoint kings, to appoint president, to appoint senators, to appoint government official. He has the power. Nasa Diyos ang power. Now, it's either God allowed people to choose their government officials. Kung hindi, ina-allow na Lord yung mga tayo pipili ng government officials. But basically, they chose a wicked leaders because of the wrong motive and basis of choosing. Mali ang basis ng pagpili natin ng kandidato. Kasi tinulungan ako niyan eh. Ikaw ay yung iba. Nakikita mo, tinulungan ka ay yung iba. Kukonsider mo rin
Dahil siya dapat tumulong, hindi lang sa iyo. Sa lahat dapat siya tumutulong. At kung titignan natin, maigi po, ayoko pa mag-criticize sa ating government. Hindi po, sinasabi ko lang yung totoo. Dahil sa aking maliit na kaalaman, ang alam ko pag sinabing Congress, it is about the law. Senator, it's about the law. Tungkol po sa batas pag senador. Tungkol sa batas lalo na pag mga congressman po. Tungkol sa batas. Pag batas ang gagawin yan, kukuha ka ng taong marunong ng batas. Otherwise, tayong lahat ay butas. Yan po ang nangyayari sa atin. Kasi sana, yan na, sometimes, nagkikrib ang aking spirit. Dahil nakikita ko, even Christians, ganyan. Hindi tinitignan yung binoboto niya, basta ito, sabula ako. Kahit ano tumpulan nito, kahit masama tumpulan daw, sabula ako. Ay, hindi, sa berde ko. Kahit ano yan, basta sa berde ko. Kahit ano yan, sa berde ko. Doon ako sa white ako. Ganyan, hindi po ganyan ang pagpili. Pinagpe-pray muna sa Lord. Panalangin mo muna, Lord, sino ito sa mga ito. Tapos sundan nyo yung track record niyan. Ano record niyan taong yan? Ano ba yan taong yan? Tapos tingnan nyo, kaalaman ng taong yan. Nakita mo ang Diyos pag pumipili, ano sinabi ng ganon? Ito, mananampalataya na po ito. Pipili sila sa Acts chapter 5, tagabilang lang ng pera. Ano sabi ganon? Oy, pumili kay Pedro ng puno ng wisdom. Magbibilang lang ng pera, puno ng wisdom. What more yung batas? Dapat puno ng wisdom and knowledge ay lalagay po natin. Para na sa gano'n. Kung tutuusin po, you know what? Napakarami na natin batas. Alam mo yan, Pastor Mar, napakarami na. Ang kailangan siguro, amendahan lang, baguhin lang para iugma sa panahon ngayon. Yun lang ang gagawin dyan. Yung application ng batas. Yan ang problema. Hindi ini-implement talaga yung lahat ng batas. Hindi po. May doon sa iba ini-implement, dito hindi ini-implement, doon ini-implement, dito hindi ini-implement. Ganyan ang nagyayari sa ating bansa sa ngayon po. Na nakakalungkot po. You know why? Ano resulta pag nagkamali tayo ng pili? Proverbs 29:2. When the righteous are in authority, when the righteous, people rejoice. Masaya tayo pag matino, ang napili natin, masaya tayo. But, when a wicked man rules, the people groan. Umiiyak ang mga tao pag napili mong wicked na napili mong leaders, hindi marunong napili na leaders, ito labas natin. Groaning tayong lahat. That's what is happening nowadays. Marami nag-groan sa ngayon. Hindi ko sinasabing dahil sa presidente lang, kundi sa marami po, meron tayong senators, meron tayong congressmen, meron tayong mga mayors, meron tayong mga councilors, dahil po doon sa ibang government officials na hindi ginagawa ang dapat gawin. Proverbs 14:34. Righteousness exalts a nation. Pag matuwid na namumuno, tumatakas ang bansa, nakikilala ang bansa, tinitingala ang bansa. But sin is a reproach to any people. Kahihiyan po pag kasalanan ang ginagawa ng mga government officials, kahihiyan ang tinatanggap po natin. But the question is this. Ito po mas mabigat. Why did God allow wicked leaders to rule? Bakit niya pinapayagan na yung masasamang leader mag-rule sa isang bansa? 2 Timothy 3:1-5, itong klase ng taong ito. Madalas natin basahin ito. But notice that in the last days, perilous times will come. People will be lovers of themselves, lovers of money. Yan ang mga tao sa ngayon. And unfortunately, sometimes even Christians are lovers of money. Boasters, mayabang, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers without self-control, brutal, despisers of God. Yan ang mga tao ngayon. Kaya bilang parusa, judgment, ang binibigay ng Lord na hindi alam ng mga tao. Kaya ina-allow minsan yung ganyang mga leaders para parusahan din ang mga tao dahil po sa kasalanan. Traitors,
headstrong, they lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness, take note of the word godliness, but denying its power, and from such people, turn away. Paano gagawin mo ganyan ngayon ang mga tao? In short, different kinds of sins of the citizens are the reason why God allows wicked leaders to rule a nation dahil sa kasalanan ng tao. Now we may observe that Paul mentioned the word godliness. Now one of its meaning is they refuse to live godly. Ayaw nilang mamuhay na may kabanalan at maka-Diyos na pamumuhay. Ayaw nila. And second are the questions. Who is their God? And what is their God? Yan po ang mabigat. Now, listen carefully. One of the most important topics about sin being neglected or intentionally ignored by many preachers because of what? The fear of losing popularity. Ayaw nilang banggitin itong kasalanan ito. Ayaw, kasi gusto nila popular po sila. Kilala sila sa television, kilala sila sa YouTube, kilala sila at maamo tao sa kanila. Yun ang gusto nila. Takot sila mo. Pag ito tinuro nila, teachakin ko sa inyo, mawawala. Yung mga tao, mga nanonood, magagalit sa kanila marami po. Ako naniniwala, marami magagalit sa akin, pero may matutuwa. Ang Diyos ang matutuwa. The fear of negative buzz on social media. Natatakot ibabas siya sa social media. And the fear of losing his church members, especially the rich ones. Natatakot mawala yung mga members, lalo yung mayayaman po ang gumagawa nito. Takot siyang mawala yon. Ano ba yung kasalanan yan? What is that kind of sin? Romans 1:18. For the wrath of God, ang puot ng Diyos, is revealed from heaven. All ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth, Grabe ang puot ng Diyos sa langit dahil sa kanilang ungodliness, sa unrighteousness, at pagpigil sa katotohanan. Yung po mabigat. Yung pigilan mo, withhold mo yung truth, withhold mo yung katotohanan, tapos ka sa Lord. Siya mismo nagsabi, I am the truth. So every preacher must say all the truth at the pulpit. Dapat sasabihin mo nila. Next. Because although they knew God, kilala nila ang God, but they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Nadiliman sila, nabulagan sila. At ano ginawa next? And changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man and birds, four-footed animals, and creeping things. Yung Diyos daw na totoo ay pinagpalit sa isang rebulto po. Alam ko, itong topic na ito, ayaw talakayan na marami. Pero hindi ubra. Preachers, mananagot kayo pag hindi nyo tinalakay ito. Sapagkat kailangan natin talakayan. Paul speaks about idols or idolatry, which God hates. Ayaw ng Lord. Kahit anong klase ng idolatry, kahit anong klase na ng imahen, ayaw ng ating Lord. Why? Isaiah 44:9-20. Listen carefully. Hindi po ako magsasalita. Ako po, binalalabas ko lang sa bibig po. Pero galing po sa salita ng Diyos ito. Ang Diyos ang nagsabi nito. Inuulit ko lang. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto. Oh God.
Walang kabuluhan ng mga Diyos-Diyos ang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. At madalas silang mapahiya. Pag dumarating lindol, tumatawag sila dyan, pero wala namang magawa. Next, walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. Wala. Next, tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang mga gumagawa nito ay tao lamang. Kaya't nagsama-sama man sila at ako'y harapin, sila'y matatakot at mapapahiya rin. Ang panday, kinuwento na niya paano gumawa, ay kumukuha ng isang pirasong bakal, inilalagay sa apoy, pagkatapos ay pinupukpok niya ito sa pamamagitan ng kanyang malakas na bisig hanggang sa makahugis. Next. At sa paggawa nito, siya'y nauuhaw, nagugutom, at napapagod. Yung gumagawa nito, nauuhaw, napapagod. Ano ginawa niya ngayon? Ito naman. Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyong tao. Hindi sinabi nitong hayop, anyong tao. At saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen. Pagkatapos ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Pumipili siya at pumuputol ng isang matigas na kahoy sa gubat tulad ng cedar, encina, cypress. Maaari din siyang magtanim ng laurel. Ito'y hantaying lumaki hanggang dinidilig ng ulan. Ang kaputol na kahoy nito ay ginagawang panggatong. Yan Diyos mong kahoy na yan, yung pinanggalingan niya, ginagawa lang panggatong o tinatapon ng mga pira-perso na yan. Ang kaputol ginagawang panggatong at ang kaputol naman ginagawang Diyos, Diyosan. Doon nanggagaling yung dati natin sinasamba. Lahat tayo ganyan dati. Kanya pasalamat kayo, pinalaya tayo ng Diyos. At ang isa ay piraso pinaggatong para magbigay ng init sa kanyang para igatong sa pagluluto. Ang isang piraso ginagawang rebulto para sambahin. Next. Ang ibang piraso ng kahoy ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng karne, nasisiyahan siyang kumakain ito. Kung nadarama niya ang init ang apoy, ay nasasabi niya, ganito salamat at hindi na ako giniginaw. Kasi nung araw po wala pang kalan. Another ang kahoy ay ginagawa nga niyan Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa rebulto, iligtas mo ako sapagat ikaw ang aking Diyos. Sana po lahat na gumagawa, lahat tayo, pati ako. Titekin ko sa inyo, dadaigin ko iba sa inyo. 9 na taon akong pumapasan yan. 9 na taon doon sa kabila, 9 na taon sa kabila, para pasanin lang yan. Sa pag-aakala ko, yan ang Diyos. Humihingi ako sa Kanya. Nagpe-pray ako dahil tatay ko may sakit. Pinagpe-pray ko na gumaling ang tatay ko. Hindi tumugon. Pero patuloy pa rin ako. Bulag ako, hindi ko alam. Sa akin, may nag-share ng Bible sa akin noon. Piniloso po ko siya. Halos umiyak talaga yung tao. Kasi siya sa akin dito ako sa rebulto. Hawak ko yung rebulto ko. Pati biyenang ko, hinamon ko. Doon siya nagbabasa ng Bible, ako hawak yung rebulto ko, hinihimas ko yung rebulto ko. Ano sabi ko sa kanya? Mama, kung gusto nyo, contest tayo. Talon tayo sa dagat, hawakan mo yung Bible mo, ako hawak ko yung rebulto ko, ako lulutang, ikaw lulubog ka. Ginaganon ko sila nung araw. Sa pagmamahal ko dyan. Kanya nga sila, sabi ko to sa inyo, mga nakikinig sa ngayon, hindi para saktan kayo. Wala sa heart kong saktan kayo. Ayaw kong manakit. Ang gusto ko lang, mabuksan tayong lahat dahil mahal kayo ng Diyos at gusto ng Diyos, siya lang asampahin natin. Yes, masakit. Masakit. Kasi sa akin, may nag-share sa akin ng araw, rebulto, halos suntukin ko siya dahil mahal ko ang rebulto ko. Pero salamat na lang. Binuksan ako ng Lord.
At doon ko nakita ang tunay. Kaya hindi ako hingi na paumanhin sa inyo dahil ang Diyos ang nagsasabi po, hindi po ako. Inuulit ko lang yung sinasabi ng Lord at buong pagmamahal na sinasabi ng Diyos sa inyong lahat. Ang mga taong ngayon ay mga mangmang, oh yes, ako nung dati mangmang sa salita ng Lord. Kasi kung alam mo salita ng Diyos, hindi mo gagawin yan. Ako rin ginagawa ko dahil sa aking kamangmangan. Kamangmangan, wala akong alam sa Word of God dahil ayoko na Word of God dahil sa aking relihiyon. Yun ang dahilan. Kasi sinabi ng Lord na mangmang, hindi sabihin wala kang alam. Kundi sa salita niya, wala kang alam. Sa gusto niya, wala kang alam. And that is true. Dahil ako mismo nung araw walang alam. Kanya ako ginagawa po yun. At hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan. And that is true. Ako sarado rin noon. Ayokong pakinggan ang Word of God. Basta dito ako sa reliyon ko, ito ang aking rebulto, ito ang aking Diyos. Next. Hindi na nila naisip na ang kapultan ginawa nila ng rebulto ay ginamit na panggatong sa pagluluto ng tinapay na karneng kinain. At hindi man lamang nila tinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy. And last verse. Ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang naligaw ng kanyang maling paniniwala. Maling paniniwala. That's the reason why. Mali ang bilip natin noon. Maling paniniwala. Naakala natin yan ang Diyos talaga. At mahirap nang ituwid talaga. Maliban ang Diyos ang magtuwid sa iyo. Ang Diyos ang magbukas na isipan at puso mo. At hindi siya papayag na rebultong hawak niya ay hindi mga Diyos. And that is true. Sa akin lahat ng mga Diyos, ako puro Diyos yan. Hindi ako papayag na hindi Diyos yan. Diyos yan! But the truth, it shouldn't be so. Hindi ganun dapat po. Hindi ganun. Why? Ano ba ang Diyos? John 4:23-24. But the hour is coming. And now is when the true worshiper will worship the Father in spirit and truth. Why? For the Father seeking such to worship Him. Ang hinahanap ng Ama, yung sasamba sa espiritu at katotohanan. Why? Because God is a spirit. At yung lahat na sumasamba sa Kanya, dapat sumamba sa espiritu at katotohanan. Sa espiritu at katotohanan. 1 Timothy 1:17. Now to the King eternal, to God eternal, to God immortal, to God invisible. God is invisible. To God who alone is wise, be honor and glory forever and ever. Amen. Invisible po siya. 1 Timothy 6:16. Who alone has immortality, dwelling in unapproachable light. God is light. Light. God is light. God whom no man has seen or can see. Ang Diyos na walang nakakita at hindi pwedeng makita. Hindi mo talaga makikita ang Diyos. At hindi magpapakita ang Lord sa'yo. Titsagin ko sa'yo. Nagpakita siya kay Moses pero burning bush ang nakita. Sinabi ni Moses, Lord, gusto ko makita anyo mo. Pwede pero likuran lang. Pinakita niya. Hindi pwede pakita ang mukha. Why? Deuteronomy 4:15-16. Take careful heed to yourselves, for you saw no form when the Lord spoke to you. Wala kayong nakitang anyo nung makapag-uusap ako sa inyo sa Horeb, doon sa gitna ng apoy. Wala kayong anyo na makita. Wala kayong anyong makikita. Wala kayong anyong nakita. Wala. Why? Why, Lord? Next.
that you do not sin by making for yourselves an idol, para hindi kayo magkasala at gumawa kayo ng Diyos-Diyosan sa anumang anyo ng tao, anyo ng animals, anuman yan, whether man or woman, para hindi kayo gumawa niyan. Kanya, hindi ako talaga nagpapakita. Nakukuha niyo ba? Alam niyo ibig sabihin nun? We believe that Jesus Christ is God. Jesus Christ is God. Ngayon, sasabihin niyo sa akin, bakit si Jesus Christ nakikita, sinamba, at pumayag ang Lord? Ano ba sa palagay niyo pinasamba ng Lord? Yung kanyang pagkatao o yung Diyos na nasa kanya? Yun ang pinasamba ng Lord. Kanya kahit sabihin mo, yung picture mo, kamukhang-kamukha na talaga ng original Jesus Christ, at sinamba mo yan, hindi pa rin pwede. Why? Dahil yun yung kanyang pagkatao. Hindi nyo pwedeng sambahin ang kanyang pagkatao. Ang dapat mo lang sambahin, yung kanyang pagka-Diyos. Kaya hindi na po pinag-uusapan kung kamukha ni Jesus Christ yan, kamukha ni Jesus Christ, hindi po. Ang pinag-uusapan noon, hindi mo pwedeng sambahin ang anyong tao dahil ang Diyos ay Espiritu. Espiritu, paano mo sasambahin? Manampalataya ka. Kanya nga tinawag tayo mananampalataya, hindi nakikita ang Diyos. Pero maniniwala ka may Diyos pero hindi mo nakikita. And that is faith. That is faith. If you really have faith, hindi na kailangan may makita ka pa. Basta pumikit ka lang at alam mo, ang Diyos ay nandyan. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay kumikilos. Ang Diyos ay tumutulong. Ang Diyos ay malakas. Ang Diyos ay sumasayo. Yun po ang faith. Kanya nga sinabi ko sa inyo, hindi lang po ito sa ating bansa. Mag-isa ibang bansa na yung Diyos nila, may nakaupo na kaganon, malaki siyang tao, may mga anak-anak dito, hindi rin po pwede yan. Yung ibang mga anito na doon sa nasamba, hindi pwede po yan. Isa lang ang pwede na sambahin, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. That's why because of the evil works of the leaders of the nation and its citizens, dahil sa kasamaan ng leader at ng mga citizens, the signs before the coming of the Lord King Jesus Christ, instead of being full of joy, full of elegance, full of excitement, full of reverence, ano nangyari? People will end up being full of fear, full of anxiety, worries, confusion, discouragement. Why? Because of the negative signs before He comes that results to difficulties in life. Bakit negative ang signs? Because of the sins of the nations from its leaders and to the citizens of the country. Kasalanan po ang dahilan. Dapat ang signs ng Lord before He comes, trumpet, magandang signs yan. Yung mga tao nagkakatuwa, mahiniintay, darating yung king, pero hindi eh. Ang signs sa kanyang pagbabalik, gera, lindol, taggutom, taghirap. Why? Kasalanan po ang dahilan. That's why, listen carefully, even to all of you who are watching by the television, listen carefully. Nobody can point a finger to anyone. Hindi tayo pwede magturo doon sa mga government. Kayo may kasalanan, government, kayo may kasalanan. Hindi sila. Tayo ang may kasalanan. Ikaw at kami ang may kasalanan. Ganun dapat po ang nasa heart po natin. Why? Romans 3:10. Ayon sa nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. Kahit yung nagkikriticize sa government, hindi ka rin matuwid. Kaya wala ka rin karapatan. I-criticize sila. As a matter of fact, in John 1:8 says, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Oh yes. Sinasabi mo hindi ka nagkakasala, hindi ka nagkakamali. Dinadaya mo lang sarili mo at wala ka sa katotohanan. Hindi lang yun. Verse 10, ano sabi ka doon? Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos.
At wala sa atin ang kanyang salita. Kaya hindi mo pwede sabihin, brothers and sisters, na wala kang kasalanan. Ang may kasalanan, government official ang may kasalanan. Kami, ang citizens, wala kaming kasalanan. Hindi po. Parehas may kasalanan kanya. Parehas may judgment ang ating Lord. Parehas. Now, what can the church, tayo po, the church of God contribute to a nation in the end times? Ano maiko-contribute natin? Ano maitutulong natin ngayon sa bansa natin? Yan ang tanong. Ano maitutulong natin? 1 Timothy 2:1-4. Therefore, I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and give of thanks be made for all men. Sino-sino yung all men? Next. For kings, for president, vice president, senator, congressman, mayor, governors, councilors, barangay captain. Lahat yan, pinapepray ng Lord. Why? That we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. Gusto natin ng peaceable life. Ayaw naman natin ipag-pray sila. Imbis na pag-pray natin, tinutuligsa ng mga tao itong mga case na nilagay ng Lord, tinutuligsa. Oh yes. Nakikita natin mali ang ginagawa. But it doesn't mean mali ginagawa, dagdagan pa natin na mali, criticize natin. Hindi makakatulong. Pag-pray po natin, mabuksan ang isipan nila at sila po'y tumanggap po sa ating Panginoon po. We have to pray for them. Why? Next. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Verse 4. Our Savior who desires all men to be saved. Ang gusto ng Diyos, mas-save lahat. Pati mga gumagawa ng corruption, gusto niya, mas-save and come to the knowledge of the truth. Meaning, instead of criticizing the government officials, pray for them and pray for our nation. Why? Listen carefully. First, our nation is in danger for being the most corrupt country in the world. Second reason, our nation is in danger of starvation. Taggutom, malapit na po. Basta't corrupt po, may taggutom. Tandaan niyo po yan. And our nation is in danger of severe unrest. Ibig sabihin ng commotion, maaaring magkagulo sa bansa pag corrupt ang namumuno po. Ang namamahala, mga government officials. And number 4, our nation is in danger of a great big one. Malapit na po. Any moment, yung big one na earthquake na yan, maaaring dumating po sa atin. Any moment po. Nasa danger po. That's why we have to pray. And our nation is in danger of being captured by our neighboring country. Hindi countries, country. Isa lang. Gustong kubkubin talaga tayo. To the extent na binabangga na tayo, tapos lumilitaw, tayo pa bumabangga. Hanggang sila ng dalawa na nagkabanggaan. Delikado tayo. Isang araw ba? Nakita na sila sa Manila Bay. Isipin mo na sa exclusive economic zone natin, nandoon sila. Hindi sila nangimi sa atin, hindi natakot sa atin. I-display yung barko nila ron. And even Palawan, nakikita niya yung barko ng China nandoon. Banggitin na natin, yun ang totoo. Nandoon. At sabihin natin talagang isang araw, baka delikado, isang araw magulat kayo. Nasakop na tayo. At nasa ilalim na tayo niyan. Pag hindi tayo kumilos po, malakas na bansa po yan. At malakas ang kaalyado po niyan. Kaya kailangan po, manalangin tayo. Kahit tayo may kaalyado, manalo man tayo sa gera. Ano resulta niyan? Wasak pa rin tayo. Walang panalo sa gera. Tingnan niyo Ukraine, tingnan niyo Russia. Parang silang wasak. Walang panalo po dyan. Lahat yan parang talo po. Kaya panalangin natin sana, huwag namang matuloy. Huwag namang pahintulot ang Lord sa ating bansa. Hindi ko sinasabi sana sa ibang bansa na lang, pero huwag naman sana sa ating bansa. At ganun din, not to mention, brothers and sisters,
Those corrupt politicians are in danger of hell. Delikado po sila. Once they depart from this world, at any moment, pag namatay mga yan, alam natin pupuntahan. Because they cannot do anything without God and His Word. Wala sila magagawa. Kaya minsan ayaw lang gawa ng corruption, hindi nila mapigilan po dahil doon sa mga evil forces na yun na sumusulsul sa kanila po. Hindi lang kapatid tayo, hindi natin kaya kung wala tayo sa Lord. Kung wala tayo salita ng Lord, tayo man, hindi natin kaya yan. Kaya isa lang ang dapat natin gawin. Panalangin po natin ang bansa natin. Huwag kayong tutulog-tulog, baka magulat na lang kayo isang araw. Nagkakagulo na rito sa atin. Binobomba na tayo dito. Kanya kailangan natin ng prayer. Ngayon, what about the church? What are we going to do before we pray? Bago tayo manalangin, ano gagawin natin? Itong 2 Chronicles 7:14, para sa anak ng Diyos lang po ito. If my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face, turn from their wicked ways. Pag tayo mismo, tinalikuran natin ang kasalanan, I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Patatawarin tayo ng Diyos at pagagalingin niya ang bansa, ang sakit ng ating bansa, pagagalingin niya. Ibig sabihin po, tayo muna mga Kristiyano, bago natin tignan muna natin sarili natin, bago natin tignan yung mga politiko, mga magnanakaw, mga hold-upper, mga mapagsamantala, negosyante, mga mamamatay tao. In short, yung mga gumagawa ng sama, huwag muna natin silang tignan. Tayo muna. Tignan muna natin ang ating sarili. Mag-repent muna tayo, tumalikod sa kasalanan, at saka natin sila ipanalangin. Alam niyo resulta? Verse 15, ano sinabi ng Bible? Now, my eyes will be open and my ears attentive to your prayer. In other words, bago tayo mag-pray, mag-repent muna tayo para maging karapat-dapat tayo na ipanalangin ang ating bansa. Ay sa orsa ito, pwede po bang you can kneel down o habang nakaupo, yuko natin ang ulo natin. Pagsisihan natin ang lahat natin gagawin. Ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, lumulunod sa harap ng banal mong trono. Lumalangin, di ba't karapat-dapat sa kabanalan mo? Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking Jesus. Lumalapit, di ba't karapat-dapat sa kabanalan mo? Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking Jesus. Tayo po ay tumingala sa langit habang nananalangin tayo sa ating Diyos na buhay. O Diyos na nasa langit, buong kababaan kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Diyos, gawin mo kung karapat-dapat, Lord, na manalangin para sa aming bansa. Alam ko ako may kahinaan, Panginoon. Pero gawin mo kung karapat-dapat, Lord, upang mamagitan para sa aming bansa, Panginoon ko. Sa oras pong ito, itinataas namin ang aming bansang ito, Lord. Nakikita mo ang nangyayari sa aming bansa, Panginoon. Nakikita mo ang kahirapan, Panginoon.
Nakikita mong kasamaan, Panginoon. Diyos na nasa langit, kahabagan mo ang aming bansa, Panginoon ko. Pagtuunan mo ng pansin, Panginoon ko. Iunat mo ang kamay mo sa aming mga government officials, Lord. Tulungan mo sila, Panginoon, masasugpo, Panginoon, ang katiwalaan, Panginoon. Ang corruption mawala sa aming bansa, Panginoon. Pigilan mo ng Espiritu Santo mo, Lord. Konsensyahin mo mga tao ito, Panginoon ko. Padaluyin mo, Panginoon, ang strong conviction sa kanila. Buksan mo puso at isipan nila, Lord. Tulutan mo lahat sila, Panginoon, ay tumanggap sa iyo, Lord. Mula sa aming presidente, Panginoon, sa aming vice-presidente, Lord, sa mga senators, Panginoon, sa mga congressmen, oh God, sa mga mayors, Panginoon, governors, Lord, lahat ng government officials, Lord, kahabagan mo lahat, Panginoon ko. Tulutan mo tumanggap lahat sa iyo, tanggapin ang salita mo at tanggapin ka bilang sariling tagapagligtas. Tulutan mo ang tumbansang ito, ikaw ang maging Diyos namin, Lord. Ang mag-guide sa aming panalangin ito, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon ko. Tulungan mo ang bansang ito, Panginoon. Lalo na sa seguridad namin, O Diyos. Batid mo, maraming nagbabanta sa aming bansa, Panginoon. Nagbabanta, Panginoon ko, mga disasters, O Lord. Nagbabanta ibang bansa, Panginoon, gusto sakupin ang bansang ito, Lord. Huwag kang pumayag, Panginoon ko. At tulutan mo magkaroon ng proteksyon na aming bansa, Lord. Ikaw ang gusto namin proteksyon, Panginoon. At pinapanalangin ko rin, Lord, na mawala po ang mga krimen sa amin, Lord. Ang mga droga, illegal drugs, Panginoon, na laganap sa aming bansa. Ganun din inaanyayahan namin, Lord. Ang prosperity pumasok sa aming bansa, Panginoon. Ang kaunlaran pumasok sa aming bansa. Ilagay mo sa iyo mapagpalang kamay, O Diyos, at padaluin mo sa amin ang blessing mula sa iyo, Panginoon. Alam ko may nakalaan na blessing sa bansang ito, Panginoon ko. Ngayon din, kalagan mo ito, Lord. Kalagan mo sa langit, Lord, para mapunta sa mga anak mo, mapunta sa mga Pilipino, Panginoon, na nangangailangan ng iyong kalinga, Ama. O Diyos na nasa langit, bukod sa lahat, Lord, buksan mo po ang puso at isipan ng lahat ng mga Pilipino, Lord, at ikaw ang sambahin, Panginoon ko. Sumamba sila sa Espiritu at katotohanan, Lord. Sambahin ang tunay na Diyos. Sambahin ang kaisa-isang Diyos, Panginoon. Walang iba kundi ang aming Panginoong Heso Kristo, Lord, na Jehovah sa Old Testament, Jesus Christ sa New Testament, Lord. Ikaw lang, Panginoon. Lukuban mo na Espiritu Santo mo ang kabuuan ng aming bansa, Panginoon. At tulutan mo, O Diyos, ang iyong banal na dugo, O Diyos, ang luminis sa lahat ng aming mga government officials, lahat ng wala pa sa iyo, Panginoon. Magpabautismo sa pangalan mo, Lord. Magsisi ng kasalanan, Panginoon. Lahat magkaroon ng national repentance, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon ko. Alam namin, nadadama namin na ang panalangin ito ay nakarating sa iyo, Panginoon. Inaangkin namin kami, tinugon mo na, Lord, at hindi mo pababayaan ang bansang Pilipinas, Ama. Maraming salamat, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen.
So praise God mga kapatid, salamat sa ating Panginoon sa napakahalagang mensahe, yung kahalagahan po ng panalangin, yung pagsisisi, yung repentance para sa ating pong bansa. Lalo na po na marami po itong kinakaharap sa kasalukuyan. Tandaan po natin na ang Diyos po at ang Kanya po mga salita lamang po ang makakapaglinis po at makakapag-ayos ng ating pong bansa. Wala na pong iba. Siya lang po at ang salita niya. Hindi po ang ating magagandang gawa, yung mabubuting gawa at hindi rin po ang ating pamunuan, kundi ang Diyos lang po. Meanwhile, sa lahat naman po ng mga bisita na nandirito, kaya din sa mga first-time viewers, alam po natin na lahat tayo ay may mga role yung dapat na gampanan sa ating pong bansa. At ang bawat isa po ay apektado sa mga nangyayari po sa paligid, sa bansa po natin. Lahat tayo affected. Pero ngayon po, tinuro po sa atin ng ating Panginoon yung Kanya pong kaya niyang magbago ng sitwasyon, lalo na po ng bansa po natin. At ang dapat po natin gawin ay una, ay suriin po natin yung ating po mga sarili. Siyasatin natin yung mga sarili po natin sa pamamagitan ng pagsisisi at tanggapin po natin ng ating Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas and believe in the gospel for us to be saved. Now please listen to me. Pag sinabi po nating salvation, ang sabi po sa Ephesians 2 verse 8, for by grace we have been saved through faith. Malinaw na sinabi ng talata at we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. Now it is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po nating sampalatayanan at maniwalaan. Yung po death, burial, and resurrection. Perhaps karamihan sa atin, familiar dyan, siya'y namatay, siya'y inilibing, siya naman po'y nabuhay na ikatlong araw. So kailangan tayo manampalataya at maniwala. Kaya alam po ang tanong, is believing enough? Pag tayo nanampalataya at naniwala, wala na tayong gagawin. Hihinto, tutuldok na po tayo doon. Ang sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? Sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, kundi ito po'y sinusunod. Kaya lang sa paano pong paraan. It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Unang-una, tayo po'y magre-repent. Hihingi po tayo ng tawad sa Kanya. We're going to confess our sins. We're going to ask for forgiveness. At naniniwala ako, kahit pakiramdam mo, ang dami mong kapalpakan, ang dami mong mali, ang dami mong kasalanan, mabibigat na kasalanan. But for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, yan po ang tinitignan ng Panginoon, yung taos puso na pagsisisi, believe me, the Lord is willing and able to forgive our sins. Diyan di po papasok yung po death to sin. So yan po yung first step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po ibabautismo sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. Ang sabi sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan kasabay po ng paglilibing kay Kristo. So kung una, siya yung namatay, tayo naman po magsisisi, papatay natin po mga kasalanan. Pangalawa, siya naman po inilibing, tayo naman po ililibing natin ang ating po mga kasalanan sa pamamagitan po ng bautismo. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po pag-alis po ng ating pong mga kasalanan. And take note that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. So yan po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So the third step is, we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Nabanggit po sa Romans 8:11, saka sa Titus 3:5, siya naman po ang ating Panginoon na buhay na magmuli. Tayo naman po yung mababago na. So importante na ito po yung mangyari sa atin. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Sa lahat ng mga bisita, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kailangan. Minsan binipilit natin magbago 1-2 buwan. Sa mga susunod na panahon, bumabalik ka sa dati. Nagtataka tayo, hindi tayo magbago na lubusan. Bakit? Sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome
all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So ito po, tatlong bagay nito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat mga bisita na nandirito, pwede po ba na iyuko natin ang ating po mga ulo? And kindly whisper a short prayer to the Lord. Kung sa tingin mo, marami ka nagawang kasalanan, marami ka nagawang pagkukulang sa Panginoon, just whisper a short prayer to the Lord, telling the Lord, Lord, I'm sorry. Patawarin mo po ako kung marami po akong kapalpakan, kung marami akong nagawa sa iyo, nasabi, nagawa. Lord, please forgive me. Just a short prayer. You whisper it to the Lord. At habang nakayuko po ang ating po mga ulo, pwede po ba na itas natin ang ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? And please repeat after me with this prayer. At tayo po sa likod, tumayo po tayo, tapat natin yung kamay natin sa kanila. Sa mga bisita, habang nakayuko ang ulo, nakapikit ang mga mata, nakataas ang dalawang kamay, sumunod po kayo sa maikling panalangin ito ng pagtanggap na nandun yung taos puso na tayo po'y nagsisisi habang binabanggit natin ang panalangin ito. Sige po, sumunod po kayo sa akin. Panginoong Jesus, Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo lumalapit po ako sa iyo. bilang isang makasalanan. Bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako Tawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali sa lahat ng aking pagkakamali at pagkukulang. pagkukulang. Sa oras na ito, Sa oras na ito, tinatanggap po kita tinatanggap po kita bilang sariling bilang tagapagligtas sariling tagapagligtas. at tinatanggap po kita Tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. bilang Diyos na aking buhay. Naniniwala po ako Niwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ang namatay, ikaw ay nilibing, inilibing sa ikatlong araw sa ikatlong araw, ay nabuhay na magmuli. ikaw nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako Tulungan mo po ako makapagsimula mapagsimula ng bagong buhay ng bagong buhay. at idagdag mo po ako Dagdag mo po ako sa iyong kaharian. sa iyong kaharian. Maraming salamat po Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step, sa kanan po ninyo, ayun po yung green flag. Pwede po kayong sumunod dyan para meron lang pong isi-share sa inyo on a more detailed manner. Sige po, wag po kayo mag-alala. Wala pong bayad yan. Samantalang sa atin naman po mga first-time viewers, you may contact us or message our Facebook page para po magpa-schedule po tayo ng water baptism. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the offertory and announcement. So God bless every one of you and to God be all the glory. Amen. Praise God. Thank you, Pastor Lud, sa Gospel of Salvation. Salamat po sa ating mga bisita na lumapit po sa harapan. Tayo po ay dadako sa ating pong offertory. Isaiah chapter 43, verses 23 to 24. You have not brought me the sheep for your burnt offerings, nor have you honored me with your sacrifices. I have not caused you to serve with grain offerings, nor wearied you with incense. You have bought me no sweet cane with money, nor have you satisfied me with the fat of your sacrifices. But you have burdened me with your sins. You have wearied me with your iniquities. Yan po ang sinabi ng Panginoon sa mga Israelita po. Sabi niya, wala man lang kayo naialay sa akin ng kung ano-ano mga bagay, ano? Ano ba ang binigay ninyo sa akin? Ang paggawa ninyo ng kasalanan. Alam po ba ninyo, tayong lahat na nilinis ng Panginoon at patuloy na tinuturuan, napakahalaga sa Kanya
na makitang tayo po ay naghahandog sa Kanya. Masayang masaya po ang ating Panginoon. Dahil nakita natin kung paano niya pinagalitan ng mga Israelita na wala man lang daw binibigay sa Kanya, na kahit ano na ma-appreciate niya, kundi bagkos puro kasalanan. Pero sa atin, matutuwa ang Panginoon sa ating pong paghandog. Sabi mo sa katabi mong, natutuwa ang Lord sa ating paghandog sa Kanya. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give na naka-flash po sa ating screen. And maraming salamat po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. Inviting all businessmen and professionals, get ready for this month's ABC Refill as we discuss about how to rise above financial crisis with guest speaker Mr. Eric Maranan, CFO of Sante Barley International and a member of the Financial Executive Institute of the Philippines. And this is happening on August 27, Wednesday, 6:30 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. Visit ABC's Facebook page to register for 1,000 pesos. And don't miss the last session of the 1FC Practicals on August 30, Saturday, 9 a.m. Venue to be announced. Registration fee is 300 pesos per head. Visit the 1FC corner at the lobby to register. Watch out for Eon's first ever block screening of our church's very own movie, Two Worlds. Happening on September 13, Saturday, 1 p.m. at Nia Matikas Hall. Registration fee is 500 pesos per head, inclusion of food and freebies. And our church will be conducting a mass wedding on November 8, Saturday. Please refer to the screen for the list of requirements. For complete details, you can also message our Facebook page or call us via the numbers flash on the screen and look for Sister Raj Kirante. Alam po ninyo, kailangan mauna po itong blessing na to para ang lahat po ay tumanggap ng pagpapala. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. Yuko natin mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Patawad po sa mga nakaraang kasalanan namin ng pagsamba po sa Diyos-Diyosan. Alam po namin na malaking impact ito sa aming pong bangsa na nakikita mo na napakarami pa rin sa mga kababayan namin na sumasamba po sa rebulto. Ngunit paano nga po na sila po ay makakalaya sa ganito pong gawi, kundi po mangangaral ang iglesia na tumanggap sa katotohanan kung ano ang iyong dakilang kalooban. Nawa po ay makaabot sa mga kababayan namin ang katotohanan na ayaw mo na kami ay sasamba sa rebulto sapagkat kayo ay espiritu at dapat kaming sumamba sa espiritu at sa katotohanan. Dalangin namin, O Diyos, na ang sigaw na to ng aming beloved Bishop ay makarating, Panginoon, sa kung saan lugar upang kaming lahat, ang lahat ng tao ay lumapit sa tunay na Diyos. Hanapin nila ang tunay na Diyos upang sama-sama kaming manalangin at maging malakas ang puwersa namin laban sa mga masasamang principalities of this world. At kami po ay makalaya at makaligtas sa mga bagay na darating na hindi po maganda. Iligtas mo po kami sa mga bagay na ito, O Diyos. Katulad na sinabi mo na kung kami po'y mananalangin, yung mga taong tinawag sa pangalan mo, manalangin, lumuhod, at hanapin ang iyong dakilang kalooban at talikdan ang aming mga kasalanan, then from heaven you will hear us and heal our land. Heal our land, O God. Alam mo naman kung ano na nangyayari, Panginoon, sa bansa namin, ng mga kaguluhan, Lord, na nanggagaling din sa taas sa mga leaders. Payapain mo po ito at bigyan mo po kami ng maayos na gobyerno, maayos sa mga leaders. Iunat mo rin yung mapagpalang kamay sa bawat isang mga anak mo at tanggapin ang lahat ng mga pagpapalang ipinagkaloob mo po sa kanila ngayong umaga. Salamat po ng marami. Ingatan mo po ang bawat isa sa pag-uwi. Ito po ang samot dalangin namin sa nag-iisang pangalan ng iyong anak na si Jesus. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. God bless you and to God be the glory.
A blessed day, dear brethren. Let's take a moment to listen to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to these complete details. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code with account name Project G Code Ministry. Checks payable to tithes, account name is Jesus Christ to God Be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism o one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen o mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to share these church updates to keep us spiritually filled. Church is for everyone. Whoever you are, God is inviting you to church. Come and join us at our on-site worship service this Sunday at the Cuneta Astrodome. Service begins at 9 a.m. Businessmen and professionals, get ready for this month's ABC Refill. We're diving into financial literacy with Sante Barley International's CFO, Eric Maranan, whose vision and advocacy is educating and providing more opportunities to reach out and help more people. He is also a member of the Management Association of the Philippines and a member of the Financial Executives Institute of the Philippines, the country's leading organization of finance professionals. Mark your calendars for Wednesday, August 27, 6:30 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. Secure your slot now for only 1,000 pesos. Visit ABC's Facebook page to register. Let's keep the fire of discipleship burning this August. Don't miss the final session of 1FC Practicals, which is moved to a new date. See you on August 30, Saturday, venue to be announced. Registration fee is 300 pesos per head. To register, just visit the 1FC corner at the lobby every Sunday or scan the QR code now. Attention 1FCers! The 1FC Lounge is now open for your discipleship sessions. It's the perfect place to hold your 1FC meetups. Quiet, comfy, and ready for you. Visit us at the press room beside the baptism area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there! Hello, Yopper New Generation! Be part of a powerful movie experience that reminds us of our calling to share the gospel of Christ. We invite you to our team's first ever block screening of our church's very own movie, Two Worlds, happening on September 13, 1 p.m. at NIA Matikas Hall. Register for only 500 pesos per head, inclusive of food and drinks. Our church will be conducting a mass wedding on November 8, Saturday. Please refer to the screen for the list of requirements. For complete details, you can also message our Facebook page or call us via the numbers flashed on the screen and look for Sister Rods Kirante. Good news is our church will be launching the G-Code Outreach in Pasay District in October and November. Be part of this cause through donating medicines and medical supplies. All donations can be dropped off at Church Center. Let's keep on boosting our social media presence. Subscribe to our official YouTube channel. Comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Metaverse via Facebook and Instagram and join our broadcast channel for church updates and latest posts. Also, follow us on X, formerly Twitter, and the new official TikTok accounts of our church and IDO4.
Catch IDO4 songs on various platforms via Shuffle TV, airing on A to Z Channel 11 from Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m., or via Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, and Friday at 12 noon, and Saturday and Sunday at 6 p.m. Via One Radio, which is our newest radio partner, and via Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other music streaming apps. Use your God-given gifts for His glory. Join the Servants Force today. We're looking for volunteers and SF workers, especially for the Comrades and Gideon teams. Sign up via QR code, website, or at the information booth every Sunday. Our brand new merch has landed. Our very own aesthetic vinyl stickers of IDO4 striking lyrics and faith-filled messages are now up for grabs at the church kiosk. Perfect for your laptop, phone, planner, tumbler, and anywhere you want to rep your faith in style. With 3 sets to choose from for only 150 pesos each. Our garage sale is now parking at the right corridor every Sunday. Come by, browse, and find some great deals while supporting our cause. We also have Train Now, Pay Later opportunity to become a security guard. Please refer to the screen for details about the qualification, required documents, and how to apply.